Mga kapuso, natagpo ang patay at tadtad ng saksakang isang lalaki habang nasa loob ng isang closed van sa Tondo, Maynila nitong Sabado ng umaga. Ayon sa pulisya, huling nakitang buhay ng kanyang mga katrabaho ang biktima noong Biyernes ng gabi. Duguan at wala ng buhay. Ganyan natagpuan ng kanyang mga katrabaho ang pahinanteng si alias Hener habang nasa loob ng isang closed van sa Tondo, Maynila nitong Sabado ng umaga. Ang biktima may mga tama ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ayon sa barangay. Natuklasan daw ng caretaker ng bodega ang bangkay ni Hener dahil sa mga dugo na umagos mula sa sasakyan kung saan madalas nagpapahinga ang biktima. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, napag-alaman na Biyernes ng gabi nang huling nakitang buhay ang biktima. Actually, nagiinuman tong mga to. Tapos, nung mga bandang alas 9, bumalik na tong biktima natin kasama ibang kainuman. After mag-dinner, tumuloy na tong biktima natin kung saan siya natutulog. Kung saan nga doon sa may close pa na yun. Sabi ng barangay, hagipsan na sa CCTV ng bodega ang aktual na pananaksak pero sinira raw ito noong gabi na mangyari ang krimen. Talagang sinadya daw yung para magawa yung krimen na yan. Pero sa malayong kuha ng CCTV sa loob ng bodega, may kitang isang lalaking pasuray-suray na naglalakad. Hindi na siya nahagip sa mga sumunod na eksena pero may kitang pagbukas ng pinto ng closed van. Maya-maya, maririnig na ang mga sigaw ng biktima. Makalipas ang ilang minuto, may kita ang sospek na lumabas sa gate ng bodega at nagbike paalis. Pero kinabukasan, bumalik siya at pumasok pa sa trabaho na parang walang nangyari. Nakauwi pa raw siya sa kanila bago nalaman ng mga otoridad na siya pala ang sospek sa krimen. Agad naman siyang nahuli ng mga tauhan ng Manila Police District sa kanyang bahay sa Barangay 128 nitong linggo ng hapon. Sabi ng pulisya, may kinalaman sa trabaho ang pinag-awayan ng dalawa ilang buwan na ang nakalilipas. Posible raw na nagtanim ng galit ang sospek sa biktima dahil wala naman silang pinagtalunan nitong Biyernes at magkasama pang nag-inuman ng dalawa. Accordingly, meron na rin itong same incident na nagawa sa probinsya ng Guimaras. Pero ito naman subject for validation, no? Kung pagtutugmain natin yung information na yan, itong suspect, pag may nakakaaway, nagtatanim. Kasi same story din kung sa nangyari ngayon na nakaaway niya to. So nagtanim siya ng galit. Nasa kustodiya na ng MPD Custodial Facility ang sospek na nakaharap sa reklamong murder. Sinusubukan pa namin siyang makuhanan ng pahayag. Gayon din na may-ari ng bodega kung saan nagtatrabaho ang sospek at ang biktima. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA News.